What if mabibigyan ka ng opportunity na magbigay ng sasakyan sa magulang mo? Ang tanong, pangarap mo rin ba yon? Kung yan ang pangarap mo, panoorin mo to. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, gagawa po tayo ng commentary video. I'm sure you're familiar with business show called Shark Tank. And merong pangalan doon na si Robert Herjavec, ay isang Shark Tank investor na pinundahan niya sariling niya negosyo. Siya po isang immigrant from another country to America, pero ngayon ay successful na. Pero ang kwento po niya ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol to sa pamilya, sakripisyo, at tagumpay na may kurot sa puso. Ay grabe, sobrang ganda ng kwento niya talaga. Ito lang wala tong connection sa nangyayari po ngayon. Kaya kung nung napanood ko tong clip na ito, hindi lang ako natuwa na talagang tinamaan ako. Kaya kung minsan iniisip natin na success is all about money, but honestly, success is not about acquiring, receiving, getting, but true success is all about giving back to those who sacrifice for you. So, kung gusto malaman ano ba tong kwento to, wag na natin patagalin. Tapusin nyo tong kwento to, panoorin natin to. The best thing I ever bought with my money was something from my dad. So you have to picture this Eastern European man wearing the Russian balaclava, thought he spoke perfect English, didn't speak a word of English. We come to Canada, we're walking down the street, and we see this thing come down the road. And I say to my dad, "What's that?" And my dad says, "You no mind. That's Cadillac." And I'm like, "What's a Cadillac?" And he says, "You no mind. That's for rich people." Fast forward many, many years later, I remember I bought a really old used Corvette. And I take it to my dad and I say, "Corvettes." And my dad would come out and look at it and go, "It's nice. No Cadillac." So one day I call him and we go driving and I pretend we're lost. And my dad's like, "You idiot, look at the map." And so I'm merged with Jerry Seinfeld on that one. No, right. It's a Croatian Jerry Seinfeld. Yeah. So we go to a coffee shop, we're sitting there and there's a Cadillac dealership across the street. Yeah. So we go across the street, we open the doors, massive dealership, only one car in the middle, a white Cadillac Sedan DeVille in that pearly white color that only Cadillac made. We go up to it and I say to my dad, "Why don't you sit down?" And my dad says, "No, my pants dirty." And I'm like, "It's okay." So I open the door, he sits down, and it doesn't matter what success is to you or to anybody here. To my dad, it was getting a Cadillac. Yeah. It may make no sense to anybody else in the world, but it meant everything to him. And he puts his hands on the steering wheel, and all that pain and sacrifice and being made fun of and being in jail and all of that, like in that moment, that was success to him. Yeah. And I say, "What do you think?" And he says, "One day." And I flip the visor and I give him the keys. And I say, "Today's the day." Like, Incredible. that is, in that moment, everything made sense. In that moment, all the sacrifice for me, people always say, "What's the best thing you've ever bought?" And I say, a 1989 Cadillac. Grabe no, binigyan niya ng Cadillac ang kanyang ama. Hindi lang yung kotse, yung validation at reward para sa sakripisyo ng isang magulang. I'm sure ang dami sa inyo makaka-relate nito, lalo na tayo mga Pilipino, di ba? Yung mga magulang natin na talaga nag-sacrifice para sa atin, nagtiis, para sa atin nagtrabaho, mga iba, nag-OFW pa, para mapabuti lang ang kalagayan po natin. Nung napanood ko to, hindi lang talaga ako na-touch na talagang medyo napaluha ako ng konti kasi ako mismo ramdam ko yung mga sakripisyo ng aking magulang, lalo na yung aking ama. Naalala ko nung 12 years old ako noon, naghirap kami during that time. Si papa ko talaga, na-depress siya for quite some time, for almost, I think, 8 years. 3 years nung una matindi, tapos 8 years. Buti naka-recover siya.
Pero hindi ko makalimutan talaga yung sacrifice ni Papa na one time umuwi na lang siya sakit na sakit ang tiyan niya. Pero pumasok pa rin siya kinabukasan. At pag uwi niya, hindi na niya tiis, nag-collapse na. Dinala namin sa ospital, hindi namin makalimutan yun, nakakalesa pa kami dahil wala kami sasakyan. Nag-rupture na pala yung appendix niya. Sabi ng doktor, buti na lang na ipasok niyo. Kung pinatagal niyo pa isang gabi, baka wala na. So, sobrang dami niya sakripisyo. I told myself na pag nag-retire si Papa, I want to provide also the best. By God's grace, 12 years po nag-dialysis si Papa. Nakapag-provide naman po kami mga pangangailangan yan. Hindi man namin maibabalik ang sakripisyo na binigay ni Papa, pero nabigyan naman namin ng konting ginhawa at dignidad sa mga huling taon ng kanyang buhay. Wala na si Papa, nawala siya noong 2022. Kapatid, sawa ka na ba parating kapos ang iyong kita? Well, I have good news for you. Join my free Income Generator Blueprint webinar. Here, I'm going to reveal to you paano ka magkaroon ng extra income kahit busy ka. Mindset shift from stress to blessed with peace of mind and financial freedom. Kung yan ang gusto mo, just type IGB sa comment section. Slots are limited. First come, first serve lang for the first 500. So click the link below. Kung napanood nyo si Robert na sinasabi, oo nga no, parang minsan, hindi pera ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paano mo maisusukli sa mga taong nagsakripisyo sa iyo. So anong hugot ko dito? Probably hugot mo rin. Ang totoong tagumpay, hindi lang kung ano meron ka, kundi ilan ang taong napapaligaya mo at natutulungan mo. Type agree kung nag-agree ka. Pangalawa, ang tunay na tagumpay, para rin sa mga mahal sa buhay mo, mga magulang mo, na simple lang ang pangarap na makita tayong umangat. Agree o disagree? Kaya itong lesson number 3, ang tunay na tagumpay para sa mga tao na hindi nawawalan ng pag-asa. Maniwala ka, ikaw, may challenge ka ngayon, naghihirap ka ngayon, may araw ka rin na makikita mo ang iyong tagumpay, ang iyong dahilan, at magbubunga ang iyong sakripisyo. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon at pakiramdam mo, ang layo mo pa sa pangarap mo, tatandaan mo to, hindi ka lumalaban para ikaw ay umaman. Lumalaban ka para sa mga taong nagtiis para sa iyo. At kapag dumating ang araw na yan, makakabawi ka kahit simpleng bagay lang, kahit di nakadilak, kahit simpleng buhay lang ang maibigay mo, masaya na yan. Kaya nga sabi nga ni Robert nung binigay na niya kanyang sasakyan sa kanyang tatay, nakaupo siya, today is the day. Kaya kung ikaw ngayon hirap na hirap ka, huwag kang bibitiw. May araw ka rin masabi mo sa mga mahal mo sa buhay. Today is the day na ito yung bahay na pangarap natin. Today is the day na hindi mo na kailangan mamumblema sa pera. Today is the day na pwede ka na magretiro. Kaya ang tanong ko po sa inyo, kung mabibigyan kayo ng regalo, anong regalo nais mo ibigay sa magulang mo bilang pasasalamat sa kanila? Mag-comment ka naman sa baba. Kasi minsan, kailangan natin ipaalala natin sa sarili, we're not just chasing money. We're chasing meaning in life. Sana naging makahulugan itong episode na ito, at kung nagustuhan mo itong episode na ito, type gusto at huwag kayong makalimutan mag-subscribe. See you at our next vlog. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.